Sa isang liblib na barangay sa Lipa, Batangas, matatagpuan si Aling Rosa. 8 taong gulang, balo na, at dating mananahi sa palengke. Makikita siya tuwing umaga na nagdidilig ng kanyang maliliit na tanim sa bakuran, mga gulay, na tila ba siyang bantay ng kanyang kalusugan. Hindi mo iisiping halos hindi siya nagkakasakit. Bihira sa health center. At sa kabila ng kanyang edad ay kayang-kaya pang yumuko, magwalis, at magsaing. Sa katunayan, ang kanyang mga apo ay palaging nagugulat sa lakas at liksi niya. "Lola, anong sikreto mo?" tanong ng bunsong apo niyang si Nika, habang pinanonood siyang nagtatanim ng kangkong. Ngumiti si Aling Rosa. "Hindi ito sikreto, anak. Basta't marunong ka lang kumain ng tama. Gulay, gulay, at gulay tuwing tanghalian at hapunan." Ngunit hindi laging ganito ang kanyang kalagayan. 5 taon na ang nakalilipas. Si Aling Rosa ay halos hindi makatayo sa kama. Madalas ang pananakit ng tuhod, paninikip ng dibdib, at kawalan ng gana sa pagkain. Lahat ng doktor na nilapitan niya ay iisa ang payo: magbago ng lifestyle. At dito nagsimula ang kanyang tahimik na revolusyon sa loob ng kanyang bakuran. Araw-araw, nagsimula siyang magsaliksik tungkol sa mga gulay na hindi lang basta healthy, kundi sadyang mabisa para sa mga tulad niyang senior. Isa sa mga una niyang natuklasan ay isang simpleng gulay na madalas binabaliwala sa mga palengke. Gulay number 1, malunggay, ang gulay ng buhay. Ang unang gulay na hindi nawala sa kanyang mesa ay ang malunggay. Mura, madaling itanim, at halos lahat ng bahagi may silbi: dahon, bunga, kahit ugat. Ayon sa mga nabasa ni Aling Rosa sa mga artikulo ng health magazine na ipinadadala ng kanyang pamangkin na nurse sa Canada, ang malunggay ay puno ng calcium at iron para sa butot dugo, vitamin C para sa resistensya, vitamin A para sa malinaw na paningin, at anti-inflammatory compounds na tumutulong sa mga may arthritis o rayuma. Naalala niya pa ang panahong halos hindi niya maitaas ang kanyang kaliwang braso sa tuwing maglalaba. Pero matapos ang 2 linggo ng tuloy-tuloy na pagkain ng tinolang may malunggay, unti-unti niyang naramdaman ang ginhawa. Hindi ito instant, pero ang pagbabago'y naramdaman niya sa bawat araw. Hindi pala sa dami ng gamot ang susi sa kalusugan, ani Aling Rosa. Minsan, nasa likod bahay lang ang lunas. Simula noon, nag-iba ang pananaw niya sa pagkain. Hindi na sapat ang basta mabusog. Kailangan din ay may saysay ang bawat subo. Gulay number 2, talbos ng kamote. Lakas ng ugat at dugo. Sunod niyang itinanim at isinama sa kanyang pang-araw-araw na ulam ay ang talbos ng kamote. Madalas itong ipinasasama ng kanyang ina noon sa sinigang. Ngunit ngayon ay ginugulay na lang niya, nilalaga o pinapasingawan. Napag-alaman ni Aling Rosa na ang talbos ng kamote ay siksik sa antioxidants, lalo na sa tinatawag na polyphenols at anthocyanins, na mabisa sa pagpigil ng cell damage at panlaban sa pagkaluma ng mga organs. Bukod dito, ito rin ay may potassium at fiber, na mahalaga sa regulasyon ng blood pressure at paggalaw ng bituka. Ang dating madalas manghina si Aling Rosa tuwing hapon ay naging mas masigla. Hindi na rin siya madalas constipated, at napansin niyang lumiit ang kanyang tiyan. Pampalakas ng dugo, panlinis pa ng tiyan, ani niya habang pinapapak ang pinasingawang talbos na may sawsawang kalamansi at konting asin. Ngunit higit sa lahat, nagsilbing inspirasyon ang kanyang pagbabago sa kanyang mga kapitbahay. Mula sa pagiging inaantok buong araw, si Aling Rosa ay naging masigla, maliksi, at masigabong kwento ng pag-asa para sa mga senior sa kanilang barangay. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kanyang kwento. Sa ikalawang bahagi, isasalaysay natin ang mga natutunan ni Aling Rosa sa ikatlo at ika-4 na gulay, 2 uri ng gulay na madalas tinatanggal sa hapagkainan ng mga matatanda. Pero kung tutuusin, ay kayamanan pala ng sustansya.
Makalipas ang ilang buwan mula nang magsimulang kumain si Aling Rosa ng malunggay at talbos ng kamote araw-araw. Napansin ng kanyang doktor sa Rural Health Center na bumaba na ang kanyang blood pressure. Maging ang antas ng kanyang asukal sa dugo ay mas naging normal. Manang Rosa, anong sekreto mo, tanong ng doktor habang tinitingnan ang kanyang lab results? Ngumiti si Aling Rosa. Gulay lang po, Dok, at dasal, araw-araw. Ngunit habang nagiging masigasig siya sa paghahanap ng pagkaing makabubuti sa kanya, napansin niyang maraming senior din sa kanilang barangay ang iniiwasan ang ilang gulay dahil sa maling akala o takot, dahil daw nakaka-trigger ng rayuma, maasim, o baka makasama sa tiyan. Pero sa mas malalim niyang pananaliksik, nalaman niyang mali ang mga paniniwalang ito. Isa sa mga gulay na madalas niyang naririnig na iniiwasan ng matatanda ay ang gulay number 3, ampalaya. Ang gulay na may mapait pero mapagpalayang lakas. Huwag kang kakain yan. Masama yan sa tiyan ng may edad. Ito ang madalas sabihin kay Aling Rosa tuwing bibili siya ng ampalaya sa palengke. Ngunit hindi siya natinag. Sa tulong ng kanyang pamangkin na nurse sa Canada, nalaman niya na ang ampalaya ay hindi lang basta gamot sa diabetes, kundi isang gulay na may napakaraming benepisyo. Ayon sa mga pag-aaral, ang ampalaya ay may karantin at polypeptide P, dalawang natural compounds na tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar. Hindi lang ito mabisa para sa mga may diabetes, kundi pati na rin sa mga nagnanais iwasan ang komplikasyon nito. Bukod dito, ito rin ay may vitamin B1, B2 at B3 para sa nerve health at energy. Vitamin C, panlaban sa sipon at stress. Folate, para sa paggawa ng bagong cells, lalo na sa seniors. Simula nang isama ni Aling Rosa ang ginisang ampalaya na may itlog o giniling sa kanyang hapag tuwing Lunes at Huwebes. Hindi na siya inaatake ng pangangalay ng mga kamay na dating nararanasan tuwing umaga. Mas malinaw rin ang kanyang isip at hindi na rin siya tinatamad. Bitter nga siya. Pero sa tamang luto at tamang mindset, matamis ang dulot ng benepisyo. Sambit niya sa kanyang kapitbahay. Gulay number 4, kalabasa. Ang kulay kahel na ginto ng kalusugan. Kung may gulay na palaging sinasama sa ginisang gulay ng mga lola, pero kadalasang tinatanggal ng mga apo, ito ay ang kalabasa. Ngunit para kay Aling Rosa, ang kalabasa ay hindi basta pampakulay o pampalapot, ito ay gamot para sa paningin at proteksyon sa puso. Ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene, vitamin A, mahalaga para sa malinaw na paningin. Potassium, panlaban sa high blood pressure. Magnesium, pampalakas ng kalamnan at buto. Fiber, panlinis ng bituka at panlaban sa constipation. Noong bago pa lang siya tumungtong ng edad 60, nagsimula nang lumabo ang mata ni Aling Rosa. Hirap siyang magbasa ng mga text sa cellphone at hindi na rin siya makatawid ng kalsada nang walang kasama. Ngunit nang maging regular ang pagkain niya ng ginataang kalabasa, ginisang kalabasa, at minsan pa'y kalabasa na nilalagay sa lumpia, unti-unting luminaw ang kanyang paningin. Hindi ako nagbibiro. Simula nang kainin ko ang kalabasa halos araw-araw, parang bumalik ang linaw ng mata ko. Nakakabasa na ulit ako ng label sa gamot, ani. Aling Rosa habang pinapakita ang kanyang lumang reading glasses na hindi na niya masyadong ginagamit. Kaya naman mula sa simpleng hardin sa likod ng bahay, pinalawak pa niya ang taniman. Naghahanap siya ng mga binhi ng kalabasa sa mga kapitbahay. At tuwing tag-ulan, sinisigurado niyang may nakatanim siyang 3-4 puno ng kalabasa. Habang patuloy ang pagbabago sa kanyang katawan, mas lalo ring lumalawak ang kanyang pananaw sa kahalagahan ng mga gulay, hindi lang ito para sa pisikal na lakas, kundi para rin sa malinaw na pag-iisip, mas maayos na pagtulog, at pag-iwas sa mga komplikasyong karaniwan sa kanyang edad. Ngunit may 2 pa siyang gulay na inihahanda sa kanyang hapag. 2 gulay na madalas maliitin,
Pero kapag nalaman ang tunay na silbi, mapapaisip kang baka ito pala ang tunay na fountain of youth para sa mga senior. Sa tuwing hapon, habang ang karamihan sa mga senior sa kanilang barangay ay nagpapahinga na o nagkukwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga, si Aling Rosa ay abala pa rin sa kanyang maliit na hardin. Nakasuot siya ng sombrero, may dalang tabo, at unti-unting dinidiligan ang mga tanim niyang gulay. Sa loob ng mahigit 1 taon ng kanyang pagbabago sa pagkain, hindi lamang siya naging mas malusog, naging mas positibo rin ang kanyang pananaw sa buhay. Hindi na siya madaling mapagod. Bihira na ang pananakit ng kasukasuan. At higit sa lahat, halos hindi siya nagkakasakit. At kung tatanungin mo siya kung ano ang sikreto niya, bukod sa dasal at disiplina, babanggitin niya agad ang 2 pang gulay na naging sandigan ng kanyang lakas, ang okra at ang pechay. Gulay number 5, okra. Ang tahimik na tagapangalaga ng bituka at dugo. Akala ko dati, pandagdag lang ito sa sinigang ani Aling Rosa habang iniaayos ang naani niyang okra sa bilao. Pero nung sinimulan ko itong kaining parang ulam mismo, na iba ang takbo ng tiyanko't katawan ko. Marami ang hindi gusto sa okra dahil sa malagkit nitong katas. Ngunit ang likidong ito ay puno ng mucilage, isang uri ng soluble fiber na tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol, pagkontrol ng blood sugar, at pagpapalambot ng bituka para sa regular na pagdumi. Bukod dito, ang okra ay may vitamin K na mahalaga sa blood clotting at bone health, lalo na sa mga matatanda na may osteopenia o osteoporosis. Noong una ay nilalaga lang ito ni Aling Rosa at isinasawsaw sa toyo't kalamansi, ngunit kalaunan, natutunan na rin niyang igisa ito sa kamatis at sibuyas o ilahok sa tinolang manok. Sa bawat subo, nararamdaman niya ang gaan ng kanyang tiyan at hindi na siya natatagtag sa constipation tulad noong araw. Hindi ko inakalang ang madulas na gulay na to ay siyang naglilinis sa katawan ko. Wika niya sa apo habang nagtuturo kung paano ito lutuin ng tama. Gulay number 6, pechay. Ang payak pero makapangyarihang gulay ng matatanda. Marami sa atin ang iniisip na ang pechay ay palaman lang sa tinola o pangdagdag lang ng gulay sa mami. Ngunit para kay Aling Rosa, ito ay isa sa pinakamakapangyarihang gulay para sa kanyang katawan. Ang pechay ay mababa sa calories ngunit mayaman sa calcium at vitamin K, pampalakas at pang-maintain ng bone density. Vitamin C at folate para sa immune system at brain function. Iron at magnesium para sa sirkulasyon at muscle function. Noong bago pa lang siya tumitigil sa trabaho bilang mananahi, isa sa mga iniinda ni Aling Rosa ay ang paminsan-minsang pagkaparalisa ng kanyang mga binti tuwing gabi. Minsan, bigla na lang naninigas ang kanyang hita, na para bang kinukuryente. Inakala niyang ito ay normal sa pagtanda. Ngunit matapos isama ang pechay sa kanyang diet karaniwan, ay ginisa o pinasingawan na may kaunting bawang at langis ng niyog na bawasan ang mga gabi ng pananakit. Parang sinusuportahan ang mga buto at ugat ko mula sa loob. Sabi niya habang pinupulbos ang tuyong pechay upang idagdag sa kanyang lugaw. Simula noon, itinanim na rin niya ang pechay sa kanyang paso. Madali itong alagaan, mabilis tumubo, at kayang-kaya kahit ng mga senior na may maliit lang na espasyo sa bakuran. At sa pagsasama-sama ng 6 na gulay sa kanyang pang-araw-araw na buhay malunggay, talbos ng kamote, ampalaya, kalabasa, okra, at pechay unti-unting nabuo kay Aling Rosa ang isang bagong pamumuhay na hindi lang nakatuon sa pagkain, kundi sa pagpapalakas ng katawan sa likas at natural na paraan. Pero higit pa sa pisikal na pagbabago, ang pinakamahalagang epekto ng kanyang bagong gawi ay ang pagbabalik ng kanyang tiwala sa sarili na kahit lampas na fintanima ka na, kaya mo pa ring baguhin ang takbo ng iyong kalusugan at buhay. Sa susunod na bahagi, ibabahagi natin kung paano naging inspirasyon si Aling Rosa sa ibang senior sa kanilang barangay
at kung paano siya nagsimula ng isang maliit na kilusan na nagmulat sa maraming matatanda tungkol sa tunay na kapangyarihan ng tamang pagkain at kung paanong 6 na simpleng gulay ang naging sagot sa mga taon niyang paghihirap. Ang bakuran ni Aling Rosa ay tila naging isang maliit na oasis sa gitna ng init at alikabok ng kanilang barangay. Isang umaga, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng punong bayabas, dumaan ang kanyang kumareng si Aling Marita, 72 taong gulang, nakilala sa barangay bilang palabiro at masiglang kausap. Aba, Rosa, bakit parang bumabata ka yata? Ang kinis ng kutis, ang lakas ng katawan. Ako, halos di na makabangon pag madaling araw. Biro ni Aling Marita habang pinagmamasdan ang tanim ni Aling Rosa. Ngumiti lang si Aling Rosa. Hindi to magic. Marita, gulay lang to. 6 lang naman pero araw-araw kong niluluto. Mula sa isang simpleng kwentuhan, unti-unting napukaw ang interes ni Aling Marita. At gaya ng isang maliit na apoy na humahaplos sa tuyong damo, mabilis na kumalat ang usap-usapan. May isang lola sa barangay na muling sumigla sa tulong lang ng gulay. Isang linggo, habang nakaupo si Aling Rosa sa harap ng kanilang bahay, dumating si Kapitana Liza, ang leader ng barangay. Dala ang ilang barangay health workers. Manang Rosa, ani Kapitana, naririnig ko pong maraming senior ang nabibigyan ninyo ng pag-asa. Maaari po ba kaming humingi ng tulong ninyo sa aming bagong proyekto para sa mga matatanda, ang gulay, para kay Lola at Lolo? Hindi inasahan ni Aling Rosa na ang kanyang personal na pagbabago ay magiging simula ng isang mas malawak na layunin. Pagsisimula ng gulay para kay Lola at Lolo. Sa tulong ng barangay, nagsimula ang programa tuwing Sabado ng umaga sa covered court. Si Aling Rosa ang unang nagsalita bilang resource speaker, isang karangalang hindi niya kailanman pinangarap. Hindi po ako eksperto, ani Aling Rosa sa kanyang mahinahong boses. Pero ang 6 na gulay na ito malunggay, talbos ng kamote, ampalaya, kalabasa, okra, at pechay ang siyang bumuhay at bumalik ng lakas ko. Wala pong ibang sikreto. Marami ang napatingin sa kanya ng seryoso. Ilang matatanda ang napaluha sa simpleng testimonya niya. Lalo na nang ibahagi niya ang mga panahong halos hindi na siya makatayo at ang gabing inakalang hindi na siya aabot sa umaga dahil sa pananakit ng dibdib. Kung nakayanan kong baguhin ang aking kalagayan, kayo rin po ay kaya. Hindi po kailangan ng mamahaling bitamina o espesyal na dieta. Ang kailangan po natin ay disiplina, kaalaman, at gulay araw-araw. Pagbabago sa barangay sa loob ng 2 buwan, napuno ng tanim na gulay ang mga paso, bakanting lote, at gilid ng eskinita sa kanilang lugar. May nagtanim ng pechay sa mga lumang timba. May nagsabit ng okra sa lumang kahoy na dingding. Ang dating madalas na reklamo ng mga matatanda sa barangay tungkol sa rayuma, hirap sa pagdumi, at kawalan ng gana sa pagkain ay unti-unting napalitan ng positibong kwento. Isang lola na may arthritis ang nagsabing hindi na siya nangangailangan ng pain reliever araw-araw mula nang kainin niya ang ginisang ampalaya at nilagang talbos ng kamote. Isang lolo na halos buwan-buwan na sa health center noon ang hindi na bumabalik dahil bumaba na ang kanyang blood pressure matapos idagdag ang malunggay at kalabasa sa kanyang tanghalian. Pagpapalawak ng kaalaman. Sa tulong ng mga kabataan sa barangay, nakagawa sila ng simpleng pamphlet na ipinamigay sa iba pang barangay sa bayan. May pamagat itong gulay ng buhay gabay para kay Lola at Lolo. Dito, nakasaad ang benepisyo ng bawat gulay at mga simpleng resipe para madaling sundan ng matatanda. Si Aling Rosa ang nagsilbing inspirasyon sa buong inisyatiba, isang ordinaryong ginang na naging ilaw ng pagbabago sa isang komunidad. Ang kanyang simpleng kilos, ang pagkiling sa mga gulay na minsang hindi pinapansin, ay nagbigay ng bagong sigla at pag-asa sa daan-daang matatanda.
Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isa pa siyang pangarap ang masiguradong magpapatuloy ang kilusan kahit siya'y wala na. Kaya sa susunod na bahagi, ibabahagi natin kung paano niya inihahanda ang mga susunod na henerasyon upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Isang hapon, habang abala si Aling Rosa sa pagbubunot ng damo sa paligid ng kanyang taniman ng kalabasa, lumapit ang kanyang apo na si Nika. 30 taong gulang. Bit-bit ang kanyang science notebook. Lola, pwede po ba kayong ma-interview para sa assignment namin? Tungkol po kasi sa healthy living at sinabi ng guru namin na kayo raw po ang pinakamagandang halimbawa rito. Napangiti si Aling Rosa. Hindi niya inakalang ang simpleng pagbabalik loob niya sa mga gulay ay darating sa punto na pati ang paaralan ay kikilalanin siya bilang modelo ng kalusugan. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, tinuro niya kay Nika ang upuang yari sa kawayan sa lilim ng manggang matanda. Halika, Nika, hindi lang kita i-interviewin, ituturo ko rin sa iyo ang tunay na sikreto. Gulay education sa loob ng bakuran. Habang magkasamang nagbubungkal ng lupa ang maglola, sinimulan ni Aling Rosa ipaliwanag ang bawat tanim sa kanilang paligid. Nagsimula siya sa malunggay ang gulay na pinakamasustansya pero madalas na hindi pinapansin. Alam mo ba, ani Aling Rosa, ang dahon nito ay parang multivitamin na galing sa kalikasan. At hindi mo kailangang bumili buwan-buwan. Tanim lang, alaga lang, tiyak may sustansya ka na. Sinundan nila ito ng pagturo sa talbos ng kamote, kalabasa, ampalaya, okra, at pechay. Isa-isa niyang ipinaliwanag hindi lang kung anong sustansya ang taglay ng bawat isa, kundi kung paano ito nagligtas sa kanya mula sa depresyon, sakit sa kasukasuan, at halos pagkawala ng sigla noong siya'y mahigit 100 anyos. Lola, parang hindi ko na po kailangan ng drawing ng food pyramid sa libro namin. Itong garden niyo po, parang textbook na. Tumawa si Aling Rosa, ngunit kasunod nito'y naging seryoso ang kanyang tono. Nika, darating ang panahon na ako'y mawawala rin. Pero sana, itong mga tinuro ko sa iyo, huwag mong kalilimutan. Kasi ang tunay na yaman, hindi lang sa pera, kundi sa katawan. At ang katawan, hindi na ibabalik kapag napabayaan. Pagtuturo sa barangay youth group hindi nagtagal. Ipinakilala ni Nika ang kanyang lola sa kanilang barangay youth group. Sa una, natatawa ang ilang kabataan. Si Lola Rosa na naman gulay na naman. Ngunit matapos ang unang seminar na isinagawa niya sa barangay hall kasama ang mga aktwal na gulay, step by step ng pagtatanim, at live cooking ng ginisang pechay, lahat ay namangha. Mula sa mga simpleng tanong tulad ng, paano po kung wala kaming lupa? Hanggang sa, anong ulam ang babagay sa malunggay? Ay sinagot ni Aling Rosa ng may kumpiyansa at pagmamahal. Ipinakita niya ang mga paso, plastic bottles, lumang lata, at kahon na pinagtamnan niya ng gulay noong nagsisimula pa lang siya. Ang kalusugan ay hindi kailangan ng malaking bakuran. Kailangan lang ay pagkukusa. Ani niya sa mga kabataang tila unti-unting nagbabago ang pananaw. Gulay challenge sa eskwelahan. Sa tulong ni Nika at ng guro nito sa science. Nagsimula rin ang isang proyekto sa elementarya ang tinatawag nilang Gulay Challenge. Lahat ng estudyante ay hinihikayat na magtanim ng isang gulay sa loob ng isang buwan at ideklara ang mga epekto nito sa kanilang pamilya. Ang resulta, nagulat ang guro ng maraming magulang ang lumapit sa paaralan para magpasalamat. Ma'am, mas madalas na kaming magluto ng gulay, sabi ng isang ina. Yung anak ko po, binabantayan ang pechay sa paso, tuwang-tuwa siya. Ang hinog na bunga ng pagbabago. Dahan-dahang nadarama ni Aling Rosa na ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa kinabukasan ng buong komunidad. Kapag binibisita siya ng mga dating hindi mahilig sa gulay, dala na nila ngayon ang kanilang ani busal ng ampalaya, supot ng talbos ng kamote, ilang pirasong okra. Sa halip na gamot, gulay na ang palitan sa mga bahay-bahay.
Hindi man ako doktor, pero kung ang simpleng karanasan ko ay makapagliligtas ng isang buhay, sapat na yon. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa paligid ng kanyang hardin. At sa kanyang puso, alam niyang isa na siyang tagapagturo, tagapangalaga, at tagapagmana ng kalusugang likas at totoo kalusugang mula sa lupa, mula sa puso, at para sa hinaharap. Minsan, habang mag-isang nagdidilig sa ilalim ng hapon, napatingin si Aling Rosa sa kanyang mga tanim na kahilera, ang malunggay sa likod, talbos ng kamote sa gilid, kalabasa na may gumagapang na tangkay, at mga paso ng pechay, ampalaya at okra sa harap. Sa katahimikan ng paligid, may isang damdamin siyang naramdaman na matagal na niyang hindi nadama, isang uri ng kapayapaan. Hindi lang sa katawan, kundi sa isipan. Akala ko dati, pag tumanda ka, araw-araw mo na lang hihintayin ang sakit at panghihina. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kalabasa na may namumukadkad na bulaklak. Pero itong mga simpleng gulay, sila pala ang nagbalik ng sigla ko. Ang malalim na koneksyon, likas na gamutan sa kanyang pagbabalik tanaw. Naalala ni Aling Rosa ang panahong halos gabi-gabi siyang umiiyak dahil sa sakit ng likod, hindi makalakad ng diretso, at laging may kaba sa dibdib. Noon, palagi siyang nakaabang sa susunod na reseta, susunod na check-up, susunod na gamutan. Ngunit mula nang tumalikod siya sa instant na lunas at bumalik sa haligi ng likas na pagkain, parang muli siyang nabuhay. Hindi lang pala katawan ang ginagamot ng gulay. Ani niya kay Nika isang hapon, pati isip, pati damdamin. Kasi kapag alam mong ginagawa mo ang tama para sa sarili mo araw-araw, mas gumagaan ang loob mo. Nang maisama siya sa isang documentary ng lokal na estasyon bilang lola ng likas na kalusugan, napaiyak siya habang ini-interview. Hindi po ako nag-aral ng medisina, pero alam ko sa sarili ko na ang kalikasan ang mga tanim na ito, sila ang unang doktor ko. At sila rin ang nagbalik ng kumpiyansa ko sa sarili. Pagkain na may saysay, hindi lang laman. Minsan, dumalaw sa kanya ang matagal na niyang kaibigan na si Aling Bioli. Habang kumakain sila ng ginisang pechay na may itlog, nagtanong ito, "Rosa, hindi ka ba nagsasawa araw-araw gulay?" Ngumiti lang si Aling Rosa. Ang pagkain, Bioli, hindi lang para sa sikmura, dapat para rin sa puso at pag-iisip. Kasi kapag alam mong bawat subo mo'y makabubuti sa'yo, hindi mo mararamdaman na sakripisyo yon. Parang dasal araw-araw. Ginagawa mo kasi alam mong ikabubuti mo. At mula sa simpleng ideyang iyon, unti-unting nagbago rin ang pananaw ni Aling Bioli. Nakita niya kung paano naging mas magaan ang kilos ni Rosa, kung paanong mas bihira na itong umuubo, at kung paanong tila muling nabuhay ang dating lumat pagod na kaibigan niya. Ang katawang muling naging tahanan ng sigla. Hindi na lang si Aling Rosa ang nagbago. Ang buong katawan niya ay muling naging tahanan ng sigla. Sa edad na 69, hindi na siya madaling kapitan ng ubo. Hindi na siya nananakit ang kasukasuan tuwing tag-ulan. At higit sa lahat, mas malinaw ang kanyang kaisipan. Nagagampanan niya ang mga gawaing bahay. Nakakapaglakad-lakad sa palengke. At higit sa lahat, nagagabayan niya ang mga apo sa tamang pamumuhay. Hindi na siya napapagod agad. At napapansin na rin ito ng mga tao sa paligid. "Lola, parang mas bata ka pa kay tita." Biro ni Nika isang araw. "Paano yon?" "Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng ginisang talbos." "Iha," sagot ni Aling Rosa sabay tawa. Ngunit hindi lang katawan ang lumakas, ang loob din. Lalong naging matibay ang kanyang tiwala sa sarili. Mas kalmado siyang humaharap sa mga hamon ng edad at mas handa siyang tanggapin ang anuman ang dala ng bukas. Pagkakaibigan, kalikasan, at katawan, iisa ang ugat. Ang mga gulay na kanyang inalagaan ay hindi lang basta pagkain. Para sa kanya, ito'y mga kaibigan, mga kasama sa kanyang paggaling, mga guro ng pasensya at pag-aaruga,
at mga paalala na sa simpleng paraan ay kayang bumalik ang buhay sa kanyang sigla. Kaya't tuwing umaga, habang dinidiligan niya ang mga dahon ng pechay, nararamdaman niya ang tila usapan sa pagitan nila. Salamat, Aling Rosa, sa pagtitiwala. At siya naman ay sasagot ng tahimik, salamat sa pagbabalik ng buhay ko. Ngunit habang tumatanda siya, alam niyang darating din ang panahon na hindi na niya kakayaning alagaan ang hardin. Kaya sa susunod na bahagi, ilalarawan natin kung paano isinulat ni Aling Rosa ang kanyang huling hiling, ang ipagpatuloy ng buong komunidad ang misyon ng Aan Gulay para sa lahat ng senior na nagnanais ng mahabang buhay. Isang umaga, habang malamig pa ang hangin at basa pa ang damuhan sa kanilang bakuran, muling humawak si Aling Rosa ng notebook. Hindi ito ang karaniwang listahan ng mga gastusin sa bahay o talaan ng mga reseta tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, isang simpleng pamana ang isinusulat niya, hindi ng ari-arian, kundi ng aral, gawi at pagmamahal sa buhay. Nika, anak, tawag niya sa kanyang apo habang nakaupo sa lilim ng puno ng kalamansi. Halika nga rito. Gusto kong ipabasa sa iyo ang isinulat ko. Lumapit si Nika, naupo sa tabi ng lola, at dahan-dahang binasa ang nasa pahina. Kung sakali mang ako'y hindi na gumising sa isang umaga, huwag kayong malungkot, sapagkat alam kong hindi ako nawala, kundi naging bahagi ng bawat dahon ng malunggay na isasahog nyo sa tinola. Bawat hibla ng talbos ng kamote na ihahain nyo sa mesa. Bawat bunga ng kalabasa na pinaghirapan nyong itanim. Ang 6 na gulay na ito ang bumuhay sa akin. At kung ituturo nyo ito sa inyong mga anak, apo at kapitbahay, mabubuhay rin ako sa bawat pagtubo nila. Sa bawat baso ng tubig na iinumin ninyo pagkatapos kumain ng ampalaya. Sa bawat okrang iluluto nyo sa almusal. Sa bawat pechay na igigisa nyo tuwing gabi. Ito ang hiling ko na huwag ninyong kalimutan na ang kalusugan ay kayamanang hindi nabibili, kundi inaaruga, tinatanim, at itinuturo sa iba. Napaluha si Nika habang binabasa ang sulat, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng diwa na iniwan ng kanyang lola, isang babae na sa kabila ng katandaan ay nagawang baliktarin ang takbo ng kanyang kalusugan at iligtas ang marami pang buhay sa tahimik na paraan. Gulayan ng barangay pinangalan sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, sa tulong ng lokal na pamahalaan at mga health workers, itinayo ang kauna-unahang senior gulayan sa gitna ng plaza ng kanilang barangay. Hindi ito ordinaryong hardin. May mga label sa bawat tanim. Malunggay, lakas ng buto at dugo. Okra, tagapaglinis ng bituka. Kalabasa, tagabantay ng paningin. At sa gitna ng hardin, may isang maliit na plake. Gulayan ni Aling Rosa para sa mahabang buhay ng matatanda. Isang boses, isang halaman, isang kinabukasan. Tuwing Sabado, may mga batang natututo magtanim. May mga senior na natututong magluto ng mga gulay na noon ay ayaw nilang tikman. May mga nanay na natutong magtanim sa paso. At sa bawat kilos, sa bawat aral, sa bawat ani, naroon si Aling Rosa. Kahit noong hindi na siya gaanong makalakad, may tinig pa rin siyang nangingibabaw tuwing may pagtitipon. Hindi kailangang maghintay ng karamdaman para kumilos. Sa bawat dahon ng gulay ay may panibagong pagkakataon. Sa bawat ulam na mula sa lupa, may buhay na babalik sa katawan. At sa araw ng kanyang kaarawan, sa edad na 70 ginunita siya ng buong barangay, hindi lang bilang Lola Rosa, kundi bilang ina ng likas na kalusugan. Pamana ng 6 na gulay. Ang kwento ni Aling Rosa ay hindi kwento ng milagro. Isa itong kwento ng desisyong magsimula muli. Kahit matanda na. Desisyong huwag ibigay ang katawan sa sakit. Desisyong yakapin ang likas na paraan ng pagpapagaling. At ang kanyang pinakamahalagang aral,
Ang gulay ay hindi lang pagkain. Ito ay pangako ng pag-asa, paalala ng pagkalinga sa sarili, at paanyaya ng kalikasan na muli tayong bumalik sa Kanya upang mabuhay. Hindi lang ng matagal, kundi ng malusog at may saysay.